napaka-espesyal po ng araw na ito. Isang araw sa isang buwan, kami po ay nagbibigay pugay sa mga tapat na Pilipino. Karamihan sa kanila po ay mga taxi driver. Umpisa na natin? Yes. Anong batch tayo ngayon? Siyempre, batch, Agawad Katapatan, batch 40 na tayo ngayon. Mga bayaning Pilipino, mga bagong bayani. Yes. Okay? At pasasalamatan natin yung ay, mga oo nga pala. sponsor, Siyempre, bago tayo mag-umpisa, ay siyempre, gusto natin pasalamatan. At the birthday pala ito. Belated happy birthday. Si Attorney Ray C. Yes, Espinosa. of course. Yes. Oo. Happy birthday, Attorney Ray. Happy birthday! Okay. Maraming salamat dahil since day one, Idol, siya ang nagbibigay ng cash gift. From day one, palaging kasama si Attorney Ray Espinosa. Yung pagbibigay ng 500 pesos regalo sa mga tapat na mga nagsusoli na taxi driver dito sa programang Agawad Katapatan. Yes. Sa lahat ng mga sponsor, maraming salamat. Pinangungunahan ni Attorney Ray Espinosa. Sino pa yung mga At syempre, ang ATC Healthcare Corporation, makers of Robust, Redox Fat, Liver Marine, Fish Oil, Wild Tiger, para po sa mga t-shirts, medals, plaques, sa Robust and Liver Marine capsules. Okay. At Syempre, Pagoda Philippines, ang gumagawa ng family rubbing alcohol. hindi lang family rubbing alcohol, kundi maging yung Pagoda scents. Oo, Pagoda. Oo nga, Pagoda Air Freshener. Pagoda air freshener. Ang paboritong air freshener ng bayan. Yes. Oo. At syempre ang PPC Asia Corporation, sila po ang official distributor ng Federal Tires at ng 3K battery t-shirt. Okay. At syempre ang Santi Barley para sa mga Santi Barley product. Ang Clean Fuel Idol, syempre course. pag Clean Fuel. Yan yung gasolinahan na pwede mong gawin tambayan para ikaw ay mapalayo sa mga pangungutong ng mga tiwaling traffic enforcer pagdating sa gabi at pwede ka magpahinga, iwas ka sa disgrasya. Tama. Kaya maasahan ang Clean Fuel. Bukod pa dyan, talaga namang malinis yung kanilang mga gasolina. Talagang may malasakit. Environment Sa mga- friendly na, mura pa. Mura pa. Yun, okay. Ayan. At syempre, ang Daddy's Toasted Siopaw. Ayan na. O, naaamoy ko na yung Daddy's Yan ang Toasted paboritong Siopaw. merienda ng bayan. Yan ang bagong bansag. Paboritong merienda ng bayan yan. Especially ngayon, malapit ng graduation. Ayun, no? Oo. Doon sa mga mag-graduate lamang, may mga kamag-anakan na mag-graduate, bili na kayo ng siopaw. Correct. Thank you, Miss Wella Rica Frente and Dindo Carrion. That is toasted siopaw. Marami yan. Yung isang box. Pampamilya. Pampamilya. Pambuong angkan, pwede pa. May celebration na kayo. Very affordable. Masarap na at very, very affordable. Kaya nga. That is toasted siopaw. Okay. Thank you. At syempre, last but not the least, ang Cellboy para sa car mount holder. Ang ganda, parang Tingnan kala natin. ko, Sa transformer Cellboy, yan eh. PI ka. Ito pala yun. Ibig Idol. sabihin, formang in. Ganda. Kita mo naman, ang ganda ng forma niya. Magical car mount holder pala. Ano yan sa dashboard mo, nakatayo lang yan, tapos yung cellphone mo, pwede mong i-mount dyan. Oo. Para pag may tawag, ilaw-ilaw yan, mag-ring, pwede mo nang bunutin. Ay, maganda. Oo. Okay. Buti pa yung mga Magical taxi car mount drivers holder. meron nung ganda. Para sa inyo to. Swerte naman. Pwede na ilagay sa taxi. Oo, pwede. Tama. Okay. Para sa kanila. Ayan, Umpisa na maraming natin. salamat. Okay. Okay, at syempre ang ating Gawad Katapatan Batch 40. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng wanted sa radyo. 92.3 News FM. Ayan, please do the honors, Idol. Sige. Unang-una sa ating listahan, siyang summa cum laude. Ladies and gentlemen, si Mr. Ruel Palgan ng Griffin Taxi EEY 3014. Nagsoli po siya ng pitaka na naglalaman ng 12,530 pesos cash. At may laman ding $17.
Naisoli na yan kay Rodel Atienza. At nasa si Sir? Nandito? Di ba, Nis? Masarap tingnan. Kasama niya yung kanyang buong pamilya. Yan ang palagi nating request. Kompleto, ha? Di ba? Si Nakakatuwa ka naman. Mrs. at 2 anak. Dapat naman maging proud sila. Di ba? Para i-witness yung pagbibigay pugay, pagbibigay ng parangal sa kanilang padre di pamilya. Dahil sa katapatan. Kabayanihan. Kabayanihan na dapat ipagmalaki. Ipagmalaki. Sige, nakaupo na. Settled down na si Mr. Palgat. Sir Ruel, magandang hapon po. Magandang hapon, Idol. Pwede po ba, sir, pakilala niyo po sa amin yung inyong mga kasama? Umpisa niyo po sa kanan niyo. Sige po, pakilala niyo po sila sa amin. Sino po itong kasama niyo? Asawa ko po, sir. Anong pangalan po? Gina Palgan. Gina Palgan. Di naman pong sa kaliwa niyo, yung 2 anak niyo. 2 anak, Regine sa Rodel. Okay, sige. Ilang taon na ho kayo, sir? 41 na, Idol. Bata pa. Ilang taon na kayo nagmamaneho ng taxi? 8 taon, Idol. 8 taon. Medyo matagal-tagal na rin. At bago kay taxi driver, ano pong trabaho niyo? Family driver, Idol. Family driver. Okay. Ilang taon na kayo nagsasama ni Mrs.? 15 years na 15 na po. 15 years. Kumusta naman po yung samahan niyo? Ayos naman, Idol. Mrs., hindi naman ho nagbibigyan sakit sa ulo si Mr. Hindi po. Umuwi naman po sa tamang oras. Opo. Ayun. Okay. Sir Ruel, malaking pera ho itong isinuli nyo, 12,000. Sino ang unang sinabihan nyo nung makita nyo yung laman ng wallet? Si Mrs. ba, operator nyo o barkada? Barkada, Idol. Barkada inuna mo sabihan? Oo, sinabi ko. Pero kung tama yung nasa isip ko. Anong reaction ng barkada nung masabi mo? Isang kaibigan o marami silang pinagsabi mo? Isa lang yung ano ko. Isa lang. Sinabi mo sa kanya na, pare, meron akong napulot 12,000 ang laman. Sinabi ko. Ano po ang sabi ni barkada? Sabi na, isauli ko daw dito. Mali ako. Sa isip ko. In fairness, dun sa barkada. Taxi driver din ho yun. Oo, taxi driver yun. Sabi, isauli niya dito. Ay, honest din. Aba. Good influence yun na barkada. Sinabi mo na kay Mrs. Hindi, bago ko sinabi, galing ako sa Quezon Avenue. So naisoli niyo na tapos sa kanya sinabi kay Mrs. Anong sabi ni Mrs.? Wala lang. Okay lang daw sa kanya. Okay lang, Mrs. Opo, dapat Nung marinig naman po niyo na isuli yun. sinabi ni Mr. na okay, nagsoli ako ng 12,000, honey o darling o mahal. Ano pong reaksyon niya? Ano pong... Maganda po yung ginawa niya. Dapat gano'n naman po dapat ang gawin. Isuli sa may-ari. Ayun, natuwa ho kayo, proud kayo dun. Siyempre kawawa naman yung nawalan. Ayun. Okay, dahil election period ho ngayon, Sir Ruel, election fever ay napakataas ngayon. At meron tayong programa dito sa ating yung election period, yung tinatawag na bilang Pilipino, anong nais mo? Yan. Anong nais mo sa mga kumakandidato ngayon? Especially sa pagka-presidente. Anong nais mo sa kanila? Yung gusto ko, Idol. Anong gusto mo sa mga kumakandidato bilang presidente? Anong nais mo? Duterte, Idol. Hindi. Sorry. Hindi yung gusto mong kandidato. Ano ang gusto mong gagawin nila kapag sila ay nahalal? Kung sino man sila? Mahina ako sa managot niya, Idol. Si Mrs. na lang. Mrs. Ano ang kwalidad na hinahanap mo? Ano ang gusto mong gawin? Para mapaiksi, anong nais mo sa isang kandidato? Yung tapat po sa tungkulin nila, yung hindi gagawa ng masama. Tapat sa tungkulin. Pareho kay Mr. na tapat. Honest. Dapat kapareho kay Mr. Tapat at hindi gagawa ng kalokohan. Opo. Ayun. Si Mr. ho ba? Tapat ho.
Hindi okay na yung sa tapat sa pagsoli ng pera. Tapat ho ba sa inyo? Meaning, Ayun walang sideline ng mga chicks dyan. Ay wala po, Wala, umuwi po idol. ng tamang oras. Wala siyang issue sa ganun. Wala, Mabait idol. si Umuwi Miss sa tamang oras. Oo. Nag-iintay ka ng tamang pera. Opo, Ayun. lahat po binibigay. Sige, ma'am, kausapin niyo po si Mister. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Pagkakataon niyo na ho, i-express niyo ho yung pagkatuwa sa kanya o kung meron ho kayong mga hindi nasabi noon na gusto niyo sabihin sa kanya na ikagaganda po ng kanyang damdamin. Ito ho yung pagkakataon na para ma-lift niyo po yung kanyang moral. Hindi, sorry. Minsan masungit ako. Kahit pagod ka na. Mahal na mahal kita. Wow, Sana lagi naman. Lagi kang tapat. Ang sweet. Yan nag-sorry sa iyo. At siya ay nagpapasalamat. Sir Ruel, ano naman po masasabi niyo? Mahal na mahal din kita eh. Hindi ko naman kayo pinabayaan. Yun lang, idol. Yun lang. Mauwawon kasi ako, idol. Ninervous, okay lang. Yung anak naman. si ate. Oo, yung ate. Yung anak. Sino bang magsasalita, panganay. si ate o yung bunso? Hindi, yung panganay siguro, yun. Si ate. Sige, anong gusto mong sabihin sa iyong papa? Alam mo ba yung papa mo ngayon na napapanood sa buong Pilipinas at binibigyan siyang parangal dahil sa kanyang kabayanihan? Anong gusto mong sabihin sa papa mo? Gusto ko lang sabihin sa kanya dahil kahit masungit po ko sa kanya, pasaway po ko. Mabait pa rin po siya sa akin. Aba. Paanong pasaway? Hindi ko kasi tigas ang ulo. Ibig sabihin, maunawain. Mabait na parte di pamilya at maunawain. Hindi na mamalo kasi yung papa kahit pasaway. Hindi pa namamalo. Ganun naman ho talaga dapat. Yan ang magandang tatay. Pinagsasabihan lang Hindi at kasi inuunawa yung anak. yung pagdidisiplina po, hindi ako naniniwala na madadala sa bata at makukuha nyo yung gusto nyo sa anak ninyo sa pamagitan ng pagpapapalo. Hindi ho effective yun. Yung kinakausap po, diplomasya. At sabi nga ng anak nyo, kahit pasaway siya at naintindihan at siguro magandang relationship ng dalawa na ipag-usap. Okay. So sir, isang tanong na lamang. Bilang isang taxi driver, 8 years ka nyo, ano po yung mai-share nyo sa amin na yung karanasan? Pasalamat po. Ano yun? Hindi. Ano mai-share mo? Yung may kwento mo sa amin, karanasan mo, experience mo bilang isang taxi driver. Tungkol sa mga Kininervyos. Sige, sino lang po gusto nyo batiin? Kinakabahan. Batiin na lang. Nabati lang, idol. Sige. Binabati ko lahat yung mga taga-Gripin. Pati boss ko, Boss Jumari, Ma'am Ruina, Boss Renly, Bong. Sa mga kasamahan ko, Ili, Apostol, Joseph, Alpe, Wahing, saka wala na, idol. Yung mama mo, ilang taon? Mama mo. Binabati ko yung mama ko sa Davao. Ma, kumusta mo diha? Ayun. Diyan ako dito sa TV5. Panurin niyo ako. Kawayan, kaway ho kayo. Ayun, okay. Si Mrs. naman. Mrs., kayo, meron kayong gustong batiin? O meron kayong gustong sabihin? Wala na po. Wala na. Pareho sila Mauwawon si mahihain. idol eh. Ha? Maulawon. Maulawon. Oo. Ano yung Mahihain. maulaw na mahiya? Mahiyain. Mahihain. Pareho sila mahihain. Wala namang masama maging mahihain. Diba? Importante, maganda ang puso nila. Mahihain, magandang puso. Meron nga dyan hindi mahihain, pero yung puso Sila nila ang puso nila. ay mahirap ispelingin. Oo. Salamat po sa inyong dalawa sa pagpunta rito. Mabuhay ka, Sir Ruel. God bless you. Okay, at ang susunod naman natin na pararangalan ngayong hapong ito ay si Mr. Reynante B. Bulisig ng Winilean Transport with plate number UVG911. Nagsoli po siya ng wallet na may lamang 6,070 pesos at nakuha na po ito ng may-ari na si Alfred Torch noong March 21. Ayun, Mr. Renante.
Mr. Bulisig ang kanyang may bahay at yung kanyang dalawang mga anak. Yan. Sige. At siya naman, Idol, ay nakapagsoli ng 6,070. Okay. So, puro cash ito, no? Cash. Kanina, 12,000. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Reynante, and congratulations. Oo. Sige po, lapit po kayo sa microphone. Ilang taon na po kayong driver? Bali, magpo 4 years pa po. 4 years. So, ever since po taxi driver, lapit po kayo sa mikropono. Ever since po talaga taxi driver na kayo? Ano po? Ano po yung una ninyong trabaho? Naging family driver po. Naging family driver. company po. Oo. Kumusta naman po yung inyong pagpapasada? Sa ngayon po, medyo hirap dahil sa traffic. Tapos Dahil sa traffic. Pero nakaka-boundary naman kayo. Umaabot naman. Ang boundary po na kukuha po namin. Kaya lang yung mga sinusobra, medyo saktong-sakto lang. Saktong-sakto lang. Yun talaga ang yung traffic, yung problema Traffic, sa... ano po? Opo. Madalas yun talaga ang... Yun yung pagsabi niya, yung boundary kaya. Yung walang problema sa boundary para sa kanya. Yung pagkatapos ng boundary, matitira na take home pay para sa pamilya, yun yung sakto-sakto lang. Pero sa walang kabila ng sobra. sakto-sakto lang, hindi pa rin siya natukso. Naibulsa yung perang hindi sa kanya. Kaya nga bayani po kayo ngayon. Ang turing po namin sa inyo. Ano po yun? Bayani, Bayani hero. po kayo, hero kayo. Excited si sir, kaya hindi niya na... Nininervyos din ata pareho Kaya kanina. hindi pa rin niya napoprocess. Oo. Ito yung where am I? Kaya nga. Ano bang nangyari ngayon? Kayo po ay nasa TV5, sa Radyo 5, kayo po ay binibigyan ng parangal. Yan po. Kurutin niyo po yung kamay niyo. Oo. Totoo po itong nangyari Para ngayon. magising kayo na talagang eto na po yun. Totoo ito. Hindi ko ito panaginip. Kayo po ay hinihiram bilang isang bayani. Sa araw nito dito po sa TV5, sa Radyo 5, dahil po sa inyong kabayanihan na pagsoli ng pera. Medyo Na mahina inyo po kasi nakuha po. sa Medyo medyo mahina, mahina. oo. Pero ano po ang inyong pakiramdam na nabigyan kayo ng parangal ngayon ng Wanted sa Lapit radyo? po sa microphone. sir. Masaya po ako kasi hindi ko naman inaasahan na mayroong ganito. So, hindi ko masabi kung anong kaligayahan. Talaga Nakabahan at overwhelmed siya. masaya. Masaya. Ninenervyos siya. Masaya. Si Mrs. kausapin mo naman eh. Oo, Mrs. Magandang hapon po sa Magandang inyo. hapon din po. Ilang taon na po kayo nagsasama ni Mr. Ano mo ng pangalan, Mrs.? Bulisig. Florentena po. Okay. Ilang taon na rin po kayo nagsasama? Bali, magpo 14 years na po. 14 years. At may dalawa po kayong mga anak. Apo. Oo. Kumusta naman po si Mr.? Masipag naman Bilang po. isang asawa at isang tatay ng dalawa niyong anak. Masipag naman po sa sa trabaho na bibigay naman kahit pa yung medyo hirap sa buhay. Oo. Kung kaya, nabibigay naman sa mga anak. At buong-buo ata yung kanyang kinikita sa inyo po binibigay. Ay, opo. Walang labis, walang kulang. Kung Kumbaga. ano po ang kinikita, yan naman din po ang naibibigay sa akin. Oo. Siya po ba stricto, disiplinadong asawa at tatay ng inyong mga anak? O, Medyo po, kasi po, syempre mga lalaki, Oo. makukulit. kaya stricto. Oo po. Matanong ko pala muna Nisma kasi sa pagbabudget ho, doon po sa take home pay ni Mr. Hindi naman kayo nahihirapan. Dahil meron kayong dalawang anak, I'm sure nag-aaral na po sila. Opo. Hindi naman kayo nahihirapan na i-jumble-jumble pagkasyahin yung pera na inuuwi ni Mr. O Min- meron pa siya ibang sideline bukod sa pagiging taxi driver? Wala po. Yan lang din po. Pag taxi driver po. Minsan po medyo mahirap. Kaya lang naman po yung mga bata, hindi naman po sila mahirap sa gaya sa budget namin sa pagkain kasi hindi naman sila maluho. Mahilig kasi sila sa kumain ng gulay. Yun ang maganda. Na-train na kumain ng Mura na healthy pa. Oho. Mas prefer po nila gulay kaysa sa mga karne. Oo. Very good. Anong araw po ang day off ni Mr.? Bali po kasi ang palitan po ng nila ng sa taxi po is every other day. So bali 24 hours. So kung wala ho siya, yung sa mga oras na nasa biyahe siya, ano po yung ginagawa nyo? Anong pinagkakabalahan nyo? Gaya po pag may pasok, umagang nagigising para sa anak kasi pang umaga. Tapos susunod din ito. Pagkatapos niyan, yung pagluluto na, paglilinis ng bahay, pagbabantay ng mga ng mga bata. At
siyempre kasama doon yung pagdadasal kay Mister kasi mahirap ang trabaho Opo, ng mga syempre, araw-araw isang po taxi yan. driver. Kasi hindi mo alam ang sa daan. Kahit nga sa bahay tayo, hindi natin sure, lalo pa ng pagsadaan po. Ayun. So far, mabait naman po si God, ano? Opo. Palagi siyang binibigyan proteksyon at walang... Opo, minsan po may nangyari. konting aberya, pero nalalampasan din. Ayun. Sige, si Mister, Miss, baka meron siyang gustong batiin? Oo, Sabihin. baka meron po kayong gustong pasalamatan. Sige Ay, po, opo, go ahead. meron. Unang-una po, pasalamat po ako kay God. Kasi siya yung nagbigay sa amin ng lakas ng katawan at kaisipan para makapagsilbi sa mamamayan. Tapos, binabati ko na rin yung boss ko, si Atty. Sherwin Togna. Tapos yung mga staff, pati yung mga dispatcher namin, lahat ng mga Winlian, tsaka Sampaloc, Delta Boys. Andito na ako ngayon. Magandang hapon sa inyo. At magandang biyahe lang sa araw-araw. Okay. At yung nakakakilala sa akin sa lahat, kamusta na lang ho kayo. Maraming salamat po. Isang tanong, kasi tinanong natin kanina. Oo. Huwag ko kayo magbanggit ng pangalan ng kandidato sa pagkapresidente. Ano pong nais nyo sa ating mga kandidato? Anong gusto mong gawin nila? Sa kandidato no. O walang Oo, yung magiging susunod na presidente. yung maging susunod na presidente, anong gusto mong gawin niya? Ay sana po masolusyonan nila yung kahirapan tsaka yung traffic sa Metro Manila. Kung hindi lang sa Metro Manila, pati na yung bayan natin para kahit papaano makaluwag-luwag sa pang-araw-araw na biyahe. Kahirapan, Hirapan at traffic masolve. traffic. Ayun. Hindi lang dito, kundi sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas. Okay, sige po. Si Mrs. Pagkakataon niyo na po na magsalita o magsabi kay Mr. kung ano pong nasa damdamin ninyo. Sa akin lang po, sa tuwing magbabiyahe siya, mag-iingat po siya. Kasi siya lang din po ang inaasahan ng mga anak niya. Maging pagpatuloy niya pagiging tapat sa trabaho niya, sa kapwa niya. Gaya ng ginawa po niya, isang marangal na gawain na may pagmamalaki ng mga anak niya at saka namin pamilya. Well said. Sige po. Very charming si Congratulations. Mrs. Oo. Salamat po sa inyong dalawa sa pagpunta. Thank you po, sir, congrats. ma'am. Thank you din po. Okay. Okay. Okay, at yung pangatlo na. Pangatlo, sige. At pangatlo po, ladies and gentlemen, hindi siya taxi driver, collector naman siya ngayon. Bukod tangi. Kasi halos lahat taxi driver. Ito, collector, si Mr. Benny Gabo. Wallet po ang napulot niya na may lamang 5,715 pesos. Nasa uli na po sa may-ari yung wallet at pera kay Mr. Ray Alcantara. Nasaan si Mr. Benny? Mr. Gabo. Mag-isa lang siya. Baka natin, kung bakit wala siyang kasama. Magandang hapon po sa inyo, Sir Benny. Hapon din po, sir. At mag-isa Ma'am. lang ho kayo. Sa ngayon po kasi yung asawa ko, may sakit kasi yung baby namin. Okay. Kaya sabay. Sige. Collector po kayo saan? Sa isa pong agency company sa Philman Power Center Philman Incorporated. Power. Opo. Okay. Kumusta naman po inyong trabaho bilang isang collector? Bilang collector po, napakahirap dahil sa traffic natin sa araw-araw. Talagang pawis mo sa kalsada. Ano, commission basis po ba kayo? Hindi naman po, bali po, May fixed salary fixed naman salary po. monthly. May monthly salary kayo. Apo. Kompleto naman kayo sa benepisyo. Kompleto po sa benepisyo yung agency namin. Okay. At nasa minimum wage naman o
more than minimum wage yung natatanggap? Above din po ako sa Above? Opo. So ibig sabihin, magaling ang inyong agency. Magaling po ang aming agency kaya sana po sabihin ko na rin po sir, no, Sige kung po. manawagan po ako kung Sige po. nangangailangan po ang aming agency ng maraming trabador na ma-assign kung saan-saan dito sa Metro Manila, especially sa mga mall. Ang aming pong agency ay minimum po lahat. Depende po kung saan po sila ma-assign. Kung sa Ano po pang agency ninyo? Pilman Power Center Pilman, Incorporated. in-announce na niya. Pilman Manpower. Nangangailangan ng mga Trabador. katulad mong honest na trabahador. Honest. Lagyan natin ang honest. Dapat tumulad sila sa iyo. Opo. Nagpapasalamat din po ako dahil kundi dahil din po sa kanila, di rin po ako makarating dito. Ilang taon na ho kayong kolektor? Ilang taon na kayo sa agency? Sa agency po, matagal na po ako pero na-promote. Dati po kasi ay isa akong merchandiser sa agency namin. Okay. And then, na-assign po ako sa mall. After that, na-promote po ako bilang isang coordinator. And then, yung isang company po na hinawakan ko is nagsarili ng isang company, ng isang agency. Hinard naman po ako ng company namin na maging direct collector. Okay. Yung pong motor na gamit-gamit nyo sa inyo, ba yan o bigyan ng company? Sa company po siya, sir. Company mo? Opo. So pinapagamit lang sa inyo? Opo, pinapagamit po. Sa mga taxi driver, ang reklamo nila ay traffic. Opo. Sa kanilang hanap buhay sa inyo, ano yung nakikita nyong problema, hadlang sa inyong paghahanap buhay bilang isang kolektor, puwera o sa traffic? Sa sa tingin ko po yung una-una yung daan talaga. Daan. Opo. Lalo na po sa Makati, more on sa Makati po kasi puro one way yan eh. Talagang iikot ka talaga. Tapos kung hindi po maganda yung daan mo, hindi po talaga mamimit yung time na dapat nandun ka na sa isang camp. Ikaw ho ba? Ilang taon na kayo ulit kolektor? 3 taon na po. 3 taon. Sa 3 taon yan, kayo ba'y naka-enkwentro na ng traffic enforcer na kayo hinaras at kinutungan? Ay hindi naman po. Wala pa naman po na-encounter na gano'n. Bali ako po yung nagkaroon ng violation na minimal lang po. Gaya That's ng... good. So ibig sabihin, law-abiding citizen ka pero minsan, siyempre lahat naman tayo nagkakamali. Opo. So agad-agad, ultimo binigyan mo yung inyong driver's license. Hindi naman po. Nakipag-negotiate muna. Kasi sa isang collector po kasi kailangan mabilis ka eh. Nakipag-negotiate ka, meaning? Sabi ko po, isa po akong collector sir. Kailangan ko po kasing makuha ko yung isang collection na dapat kong makuha. Kaya pag na-late po ako. May quota pala kayo niyan? Hindi po kasi may yung ma-check po kasi kailangan habol mo sa bangko yun eh. Okay. Sige. So nung ma-explain mo sa kanya yan? O sige, pagbibigyan kita pero next time, huwag mo nang gagawin kasi... So nadadala pa sa explanation? Nadadala po talaga. So hindi pala lahat ng traffic enforcer puro suhol agad na pera ang katapat. So yun, nadala mo sa magandang pakiusap. Pinagbigyan ka naman. Pinagbibigyan kahit na wala kang perang binigay. Wala po. At nakita naman niya siguro, sincere ka, totoo sinasabi mo, kaya Opo. pinabayaan kang makaalis. Kahit po yung HPG, napapag-usapan po yung basta marunong ka lang makipag-usap. Oo, tamang pakikipag-usap Maganda pala. yun Yun naman pala. Okay yun Yung So po hindi iba ba delikado sa inyo bilang kolektor kasi pera or puro cheque lang talaga? Opo, for check naman po kaya mahirap po yung pera na dadali mo. Mahirap pag-cash. Check po talaga. Ang kukolekta yun. Okay, meron kang gustong batiin, Sir Benny? Binabati ko po yung mga anak ko dyan sa bahay na nanonood ngayon. Mga anak, sana panood nyo ako at ipagmalaki nyo ako na ganitong papa nyo. And then sa inyo po lahat na nanonood ngayon, sana po ipagmalaki nyo kung ano man ang nagawa ng iba, mga katulad namin na sana po maging huwaran kami sa inyo kahit dahil ang hindi po sa inyo ay sa uli nyo dahil maganda po ang balik sa inyo. Hindi ko po ina-expect na ganito dito. So sana po sa mga anak ko ipagmalaki nyo ako na sa habang buhay pa tayo kasi tatanungin tayo ano nagawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kung wala po kayong gano'n na nagawa ang kabutihan sa kapwa nyo, walang rin pong silbi yung pagkatao niya dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sana po, ito pong programang ito ay malawak pa at maging huwara na isang istasyon na nagbibigay mga award. Although, obligasyon namin ay sauli namin yung mga pera na hindi sa amin. Pero, karapatan din po na mag-award ng isang company na isang tao na bigyan mo ng isang bagay na
ikasisiya ng tao na siya ay na-appreciate yung ginagawa niya. Dahil sa ganun, marami po ang magagaya na magsauli ng bagay na hindi sa kanya. Dahil Mismo. isa po yun sa... Kaya yan po ginagawa namin ngayon. Tama po yun, sir. Sana Para po. maingganyo pa ho yung mga katulad ninyo, yung Opo. marami pang tutulad sa inyo, magsuli. Sige po, salamat po at congratulations. Mabuhay ho kayo, sir. Salamat po, sir. Salamat po sa inyo. Okay. TV5. Salamat po. Salamat po. Mabuhay ka. Yes. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jonald Gundran, City Star Cruise Taxi, UWJ 766. Nagsoli po siya ng wallet na may lamang 4,600 pesos. Ang mayari po niyan si Felicio Mendoza at nasoli na. Sir? Okay, kasama ni Sir yung kanyang family. Yun, Mr. Jonald J. Gundran and family. Yun. Okay na si Sir. Magandang hapon muli sa iyo, Mr. Gundran, Sir Jonald. Magandang hapon, Idol. Pakilala niyo po sa amin yung kasama niyo. Sama ko yung misis ko po na si Lucy Gundran. Saka Miss yung Lucy Gundran. ko na si Dave Bunso. Okay. Ilang taon na kayong taxi driver? Bali, 1 taon at kalahati pa na sir. 1 taon kalahati. Okay. Ilang taon na kayo magkasama ni Mrs.? 10 years na sir. 10 years. Okay. Anong gusto niyo sabihin o meron kayong gustong batiin pala? Binabati ko sir yung sa mga kasamahan ko sa City Star. Dispatcher namin si Sir Lopez saka si Sir Balwin saka si Sir Ryan ng City Star. Okay, konti lang kanyang binati. Si Mrs. naman. Mrs. magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano po ang gusto niyong sabihin kay Mr.? Ang masasabi ko lang po sa kanya na proud po ako sa kanya saka tuwang-tuwa po ako sa ginawa niya po. Eh bakit po kayo tuwan-tuwa sa ginawa niya? Sige nga. Kasi po sa kabila po ng kahirapan na hindi niya naisip na hindi niya ibalik yung wallet na nakita niya. Naiwan sa taxi. Hindi siya tatokso. Opo. Nagpakita siya ng katapatan. Eh talagang bayani si Mr. Opo. Ayun. Okay, Mr. ano mo masasabi mo kay Mrs.? Ano mensahe mo sa kanya? Yun lang. Laging nandyan lang siya sa tabi ko at sana samahan mo ako sa pagpapalaki sa mga anak natin. Galing na. Andiyan ka lang sa tabi ko at samahan mo ako sa pagpapalaki ng anak natin. Okay, sige. Ano ho ang mensahe mo sa ating mga politiko? Bago kayo magbanggit ng pangalan ng politiko, bilang Pilipino, anong nais mo sa ating mga politiko, kandidato? Sa lahat po ng politiko, sana po lahat ng pangako nyo, sana po tuparin nyo. Short and sweet. Oo. Salamat po. Congratulations. Thank you. Salamat din po. Alright, maraming salamat. Congratulations. At yung pangliman naman natin na paparangalan ngayon ay si Mr. Donnie P. Tubong Banwa ng Lean Gale Taxi Plate number UVL 669. Wallet na may lamang 4,370 pesos at nakuha na po ito ng may-ari na si Alaim Marvin Angustia. Ayusin mo muna medal. Para ayusin medal. Okay. Sige. Eh kasama ni Sir Danny, yung kanyang pamilya, hindi lang
si Mrs. pati si nanay. Pati si Lola. Si Lola. Kasama. Si nanay. Oo. Sige. Magandang hapon po sa inyo, Sir Danny. Magandang hapon din po, sir. Okay. Pakilala niyo po sa amin kasama niyo. Yan po yung aking asawa, si Rosana. Miss Saka yung nanay ko po. Mahal niyo po. Ang pangalan po ni nanay? Anyolina po. Anyolina. Anong pangalan po ng dalawang yung anak? Ito po si Dayan, saka si Sophie Denise. Ayun. Ilang taon na ako kayo nagsasama ni Mrs.? Magsi 6 years po. 6 years. Ilang taon na kayong taxi driver? Mula po 2003. 2003. Opo. Ba, So, 13 years? Tama ba? Okay. 13 years. Okay. Mrs., kumusta naman siya bilang padre di pamilya? Si Sir Danny. Mabuti naman po. Meron kayong mensahe sa kanya? Meron kayong gusto sabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang po sa kanya ay napakabait niya po. Napakabait yun lang? Wala kang ibang gusto sabihin? Mga magagandang katangian niya? Ang katapatan po niya. Ano pa? Masipag po. Yun. Masipag. Matyaga. Tapat, matyaga. Opo. Si nanay, Mers, Oo nga, si nanay ni... si nanay, siyempre maraming gusto sabihin yan. Nay, anong gusto mong sabihin sa anak nyo? Sige, huwag kayong mahiya. Pagkakataon nyo na, meron kayong gusto sabihin, gusto nyo siya paawag, pagalitan. Mga hindi nyo masabi-sabi noon, pagkakataon nyo na, sabihin nyo ngayon, marami nanonood sa atin, nakikinig. Gusto nyo siyang purihin, hanggang langit, purihin nyo. Sige. Sige, Nay. Nahiya si nanay. Okay, sige. Si Sir Danny na. Sir Danny, ano ang gusto mong sabihin sa nanay mo at kay Mrs.? Usapin mo sila. Sa Mrs. ko po, pagpatuloy niya yung magandang pag-alaga sa mga anak namin. Kasi ako naman, papangako ko sa kanila habang ako'y malakas, sisikapin kong maging maganda po ang buhay nila. Kay nanay naman? Nanay ko. Mers, yung microphone, pakilapit kayo. Hindi, kay Sir, yung microphone kalagay. Sige. Ibaba mo yung microphone, Mers, para marinig na mabuti. Kay nanay po, anong bumisahin niyo? Nanay ko po, sana wag siya maging masyadong makulit. Bakit makulit si nanay? Pag nakakainom po, kasi gabi-gabi po siya umiinom eh. Siguro past time wala magawa sa bahay. Hindi siya makatulog pag hindi nakainom eh. Kaya minsan sabi ko, yun lang. Yun ang pampatulog ni nanay. Hindi naman maingay si nanay pag nakainom. Hindi. Minsan pag sobra, yun, makulit. Okay. Sige. Sino mga gusto niyong batiin, sir? Binabati ko yung kumpare ko, si Pare Reggie, saka si Kuya Ibi, kasi Luntak, saka yung aming dispatcher, si Sir Nire, nakikinig po siya ngayon. Gandang hapon po, sir. Ayun, sige po. Congratulations po at magandang hapon sa inyong tatlo. At yung bilang Pilipino. Sige, bilang Pilipino. Sige, ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga kandidato itong eleksyon? Sa presidente po? Sige po, huwag kang bagbagit yung ang pangalan. mananalo pero walang pangalan kang babanggitin. Gusto ko sana maibalik yung disiplina sa mga tao. Kasi marami po kasi ngayon walang mga disiplina na eh. Ayun. Okay, disiplina. Yung pong request mo sa ating mga kandidato. Opo. Yung maibalik po sana yung disiplina. Okay. Sige po. Salamat po, Sir Danny. Congratulations po. Mabuhay ko kayo lahat. Okay. Sige. So, yung pang-anim na natin, Idol, naman nakahabol. Yun, nakahabol. Pang-anim po natin ay si Mr. Rogelio Arboleda. Naku, ang daming sinoli nito. 100 na ata itong mga gamit na sinoli niya. Godencio de Guzman Taxi UVH 251. Shoulder bag po ito. 4 na alahas. Gold earrings, gold bracelets, gold ring. At, bakit 4? 2 gold bracelet pala, 1 gold ring, 1 earrings. Okay, ka 4. Okay. Tapos video camera, DG camera, iPhone, cellphone, HTC cellphone. At iba pang mga dokumento. At napakarami pang iba. Hayaan mo na yung dokumento. Okay. At marami pang iba. Si Veneranda Dimiao ang may ari at nasoli na. Sige, Nis.
dami yung sinungaling minsan, no? Diba? Yan. 2 pair ng earrings. Ano man tawag yan sa inyo? Aretes sa amin eh. Hikaw. Hikaw pala. Oh, sige. Hikaw lang. 2 hikaw, peraso. 2 hikaw, 2 bracelet. Gold ring. Video camera. Digi camera. iPhone SC, 5C. HC cellphone. So, dami nga. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rogelio. Maraming salamat po, Sir Rafi. Anong pangalan po ni Mrs.? Josephine po. Si Ma'am Josephine, nasaan po yung mga anak nyo? Hindi na po namin sinama kasi sobrang init tsaka nakamotor lang po. Ay, oo. Okay. Sige, okay lang po yan. Alright. Mrs., ano po mensahe nyo kay Mr.? Sige, mas maganda mag-umpisa sa kanya. Ano pong gusto nyo sabihin kay Mr.? Ano lang naman po, yung magkaroon siya ng isang goal sa buhay niya. Mag-set siya ng isang goal. Tsaka alisin na niya yung sigarilyo niya. Tama yan. Gayahin mo si Idol, no? Ako, tinanggal ko yung sigarilyo ko. Ulitin natin. Mag-set ng goal at ano po yung goal na yon? Anong pangalan ulit ni Ma'am? Nakalimutan ko. Josephine. Ma'am Josephine. Sige, mag-set siya ng goal at yung goal ay? Mawala na sa kanya yung sigarilyo niya. Palakpakan mo si Ma'am. Yun. Ma'am Josephine. Mawala na yung pagsigarilyo. Matagal na ba siya ninigarilyo? Opo. Ilang kaha isang araw? Di lang po isang kaha. Mga ilan? Lalo na po pagka nasa biyahe po siya. Siguro sa stress kaya siguro siya ninigarilyo. Kaya nyo ba? Nakailang kahaw kayo, sir? Natanggal. Nakakadalawa po, Misa. 2 kaha isang araw. Kasi 24 hours po ako nagmamana. Sus, Mario Josep. O ilang taon na kayo nagsigarilyo? Siguro, sir, meron na po mga more than 20 years. Tama ho yung sinabi ni Mrs. Pakinggan niyo po si Mrs. Siyempre, wala naman ho siya ibang hangad sa inyo kundi sa yung kagandahan ng inyong kalusugan para humaba pa po yung pagsasama niyo para alang-alang sa inyong mga anak. Diba? Tama ba, Mrs.? Opo. Kasi malilit pa rin po talaga yung mga anak namin. So, tigilan ka lang ang sigarilyo? Opo. Sinasabihin niyo ba siya? Opo. Pati yung mga anak niya po, sinasabihan po siya. Ano man sinasabi niya? Kasi sige po siya, pahilot. Sabi ng ang bunso namin. Kasi po, Papa, kaya ka may mga sakit kasi sa sigarilyo mo. Correct. Palakpakan mo, Riz. Natumbok. Yan. Tumbok mo. Hindi. Mas kasadahan ko lang. Alam niyo po, Ma'am Josephine, ganun din ho ako eh. Noon, nung malakas ako magsigarilyo, bago noong January, halos palagi ako sa doktor. Kunting sakit sa katawan. Kasi ako, may kunting naramdam lang, takbo agad ako sa doktor eh. Kaysa lumala pa eh. And then sabi ng doktor, alam mo, Mr. Tulfo, itigil mo yung sigarilyo mo eh. Itigil mo yung pag-inom mo sa gabi. Tanggal lahat ng sakit mo. Ginawa ko yun, sir. Sir Rogelio. Tapos, ang problema. Tama nga, tinigil ko yung sigarilyo, tinigil ko yung pag-inom. Ang sarap ng pakiramdam ko. Pagising ko ng umaga, ang sarap ng pakiramdam. Hindi ako ubo-ubo. Wala akong plema na. Dati-rati, pagising umaga, problema ko rin yung plema, yung sisinga-singa ka. Hindi ka nawawala ng... Ang sarap huminga. Nalalanghap ko yung preskong hangin. Di ba, Mrs.? At, hindi na ako nagiging sakitin. Dati nun, sakitin ho ako. Sakitin in the sense, dahil yung pong nicotine, yung sigarilyo, yung po yung kumakain ng immune system natin, madali kang kapitan sakit. Naintindihan niyo po, sir? Apo. Gayahin niyo ako. Tama ko, wala akong sigarilyo. Sana kung may awa ang Diyos, matanggal ko po. Matatanggal niyo yun, sir. Kung nakaya ko, kayo pa. Mas kakayanin niyo yun. Kung ako nga, nakaya ko. Sabi mo, sir, kaya ko yan. Kaya ko po. So, supportan kita. Salamat po. Yan. Okay, sige. Tigil na ata. Sabi ni Misa, goal mo kailan naman ang goal niya, ma'am? Kailan ang goal mo? Baka bukas po. Ayun, umpisa niya bukas. Hindi, ganito yan. Kasi ako, yung tumigil ako, New Year's Day. Tinanong ko sa New Year's Day, parating ng Father's Day. Baka parating na rin Father's Day. So pumili ka ng isang okasyon, special occasion, na para maingganyo ka na gawin mong goal yan. Titigil ako sa Father's Day dahil ako isang ulirang ama. Mag-example ako sa mga anak ko. Father's Day, tigil ko na. Regalo ko to sa mga anak ko. Mother's Day, regalo ko kay Mrs. kay Ma'am Josephine. Father's Day o Mother's Day ka titigil? Mother's Day po. Mother's Day. Malapit na yan. Ma'am Josephine, nangako siya. Sarap mo. Mother's Day, tigil na. Masaya ka na. Okay. Sir, may gusto kayong batiin? Meron po. Sige po. Yung mga kaibigan ko rin pong taxi driver. Anong pangalan? Si Leonardo Bongosya.
Tsaka po si Roy Lumibaw. Tsaka yung kaibigan ko sa airport, si Ma'am Annalyn. Si Olivia. At saka si Marisa. At saka lalo-lalo na po yung boss namin. Si Sir Gaudencio de Guzman, yung may-ari. Mr. de Guzman. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan binibigay niya sa aming pamilya, lalo sa garahe. Okay. Sige. So, sir, Mother's Day, titigil ka na. Opo. Okay. Ma'am, narinig mo. Pasalamat ka na. Ano sabi mo sa kanyang pangako sa Mother's Day, titigil sa manigarilyo? Sige, ma'am. Salamat. At saka isa pang namin sa kanya, yung makasama na rin namin talaga siya every Sunday sa church. Sa church. Opo. Kasi isa yun sa mga dahilan kaya hindi siya dahil sa sigarilyo niya, which is bawal po siya. So pag tinigil mo sigarilyo, pwede siya pumunta sa church? Opo. O di, yan tuturuan maganda. po siya ng mga missionaries namin. O di lalong gumanda. Pag tigil mo sigarilyo, may pagkakabalang ka na. Imbis na abala ka sa kay hitit ng nicotine na nakakasama ang katawan mo, hititin mo yung mga salita ng ating Panginoon sa pagpupunta ng simbahan. Di ba? Mas maganda. Tigil sigarilyo, punta sa church. Okay? At may maiipon pa kasi yung pambili. Makakaipon ka na. At makakaipon ka rin ng points sa langit. Dahil tuwing punta mo sa church, tuwing samba mo, points yan kay God. Pero nagbabasa naman po ang Bible, sir. Pero mas maganda kung tumigil ng sigarilyo at punta rin sa church. Okay. Offer mo yan kay God, yung pagtigil sigarilyo. Ano po? Sir, pwede bang makasingit? Sige. Sir, meron pa pong naiwan sa akin na sinurrender ko po muna sa garahe. Ano po yun? Laptop po. Laptop. Nasa garahe. Opo. Ngayon, kasi nagmamadali lang po kami, gaul kami sa oras, dapat dadali na po sana namin yun. Sige po. Pwede niyo pong dalhin dito mamaya or sa Lunes. Or Monday na lang. Monday na lang, sir. Sa Quezon Ave na lang po. Sige po. Tapos kontakin namin yung may-ari. Sige po. Okay. Sige po. Congrats po sa inyong award at mabuhay kong dalawa. Maraming salamat. Okay. Pampito mga kaibigan, si Eliazar R. Angke. AG Taxi UVU 615 iPhone 6 Plus po ang sinuli. Isang Calp Card ang may-ari. Nasa uli na po yan. Okay, si Mr. Okay. Si Mr. Eliazar ng NG Taxi UVU 615. Kasama niya po si Mrs. at yung kanyang supling. Magandang hapon po, Sir. Mrs. Ano po mensahe niyo po kay Mr.? Umpisa na natin kasi naghahabol tayo ng oras. Baka ma-overtime tayo dito. Sa akin yun lang pong itutuloy lang po niya yung dati niyang ugali na mabait at saka masipag po siya. Okay. Tapos po. Anong pangalan niyo po, Mrs.? Madeline po. Madeline, ang pangalan po ng anak niyo? Elea Janine. Elea Janine. Okay. So, sir, meron kayong gustong batiin? Yung karelibo ko lang po, si Mar Garcia po. Kasi Roland Garcia, yung operator ko po. Okay, sige po. Congratulations po. Mabuhay kayo. God bless you. Okay, at ang pangwalo naman natin ay si Mr. Federico T. Andolana ng Erica Resic Taxi plate number UVA395 at nagsoli po siya ng iPhone 6 Plus at nakuha na rin po ito ng may-ari na si Mr. Norby Habia. Federico, iPhone 6 din Plus ang kanyang sinuli. Kasama si Mrs.
Pamangkin ko po. Pamangkin sorry po, pamangkin. Si pamangkin, magandang hapon. Sorry po, pamangkin. Si Sir, meron kayong gustong batiin? Yung pong aking dispatcher saka yung ano. Anong pangalan po ni dispatcher? Si Bobby po. Bobby. Okay. Si pamangkin, anong pong mensahe nyo kay Tito? Ganun lang po, yung panatilihin niya lang po na palabiro kasi parang ano po kami, lagi kami nagbibiruan. Aba, okay. Masaya. Yan palagi dapat para walang problema. Hindi kayo tumanda na matagal. Para tanggal stress. Kasi sakali na nga kayo, puro stress siya sa traffic. Tapos may pagdating ng bahay, nakasimangot pa kayo lang, nakangiti. Okay, ngayon po, ba't para mukhang problemado siya, sir? Hindi naman. Sige. Ano po mensahe niyo po sa lahat ng nanonood sa atin? Mensahe ko lang sa lahat ng mga nanonood o yung mga taxi driver, sana maging tapat din sila na kung mayroon mang makuha o madampot nila doon sa loob ng kanilang sakyan, suli. Sige po. Congratulations po. Mabuhay ho kayo, sir. Maraming salamat. Okay. At pang number 9 names? Ang pang-siyam po ay si Mr. Isidoro Aryayon Jr. ng Nidas Taxi Plate number TYV106. HP laptop po ang kanyang sinoli, Samsung at LG cellphone. At nakuha na po ito ng may-ari na si Maria Samson. Nizas Taxi ata. Nizas Taxi pala. Nizas Taxi. Okay. Nasaan si Sir Isidoro? Isidoro. Kasama niya. Ito magandang. Mrs. Yeah, suppose. Sige, magandang hapon po sa inyong tatlo. Umpisa na agad natin. Kay Mrs. Papakilala po ni Sir. Sir, pakilala niyo po yung mga kasama niyo. Sir, yung miss ko si Jocelyn Yayon po. Ano po? Jocelyn Yayon. Jocelyn. Opo. Okay, at? Ian Jasper Yayon po, yung pangalawa ko po. Panganay? Pangalawa po. Pangalawa, tapos yung isa? Bunso ko po, Bernadette Yayon. Ayun. Okay, umpisa natin sa mga kamag-anak. Mrs., ano po mensahe niyo kay Mr.? Yeah, ako. Ma'am Jocelyn. Ano po, proud po ako sa ginawa niya kasi po, di po ba ang daing issue ngayon sa mga tungkol sa mga taxi driver. At least po siya, naiiba po siya. At least tinatayo niya po yung ano po, dignidad ng mga taxi driver. Yun po. Tama yun. Sige, ipasa. Di ba sabi ko dapat may nakatayo sa inyo? Yan. O, yung mga anak, magsasalita. Anong mensahe nyo sa tatay nyo? Ayun po, nakaka-proud po kasi sa kabila po ng hirap ng buhay, nangingibabaw pa rin po yung kabutihan kay Papa po. Magandang pagkasabi. Okay. Sunod naman. Yan. Sige, ikaw naman. Anong mensahe mo sa Papa mo? Ayun nga po. Sobrang proud po kasi sa buhay po ngayon, yung iba, konti na lang po yung ganyang klase ng tao na pag hindi sa kanyang bagay, talagang ibabalik pa rin po. Yun po. Talagang proud po kami na pamilya namin para sa Papa ko po. Yun. At kami nagpapasalamat at sumama kayo at nagpapakitang suporta sa kabayanihan ng inyong papa at yung binibigyan namin parangal sa kanya. Ikaw naman, sir, anong mensahe nyo sa kanila? Sa asawa ko po, pasalamat po ako at nagampanan nyo yung bilang isang ina sa tahanan po namin. Mensahe nyo naman po sa mga anak nyo. Ay sa pangalawa ko po, ang masasabi ko po, nak. Dapat mo mikropono. Ano mo na yung sarili mo at turuan mong maging kumbaga iangat mo yung sarili mo, tulungan mo at git sa lahat yung ang tawag dito tama na yung happenings pero medyo trabaho naman ng yun lang po. Maganda, diplomatic yung style ng
pakikipag-usap niya sa kanyang anak. Very good yun. Sige, may mga gusto kayong batiin, sir? Nabati ko po yung kuya ko, yung namamahala nung taxi. Okay. Si Antonio Yayon po. Ayun. Family ano to? Taxi. Opo. Sige. Well, yun lang ho. Congratulations po, sir. Mabuhay kayo. Kayo na sa pagpunta sa papa niyo. God bless po. Salamat po. Okay. At the last but not the least, Nings. Ayan, okay. So si Mr. Jobert B. Diose ng NJ Taxi plate number AJA3984. Nagsoli po siya ng Acer laptop kay Shirley Lorica. Ayun. Okay. The last but not the least. Maganda to si sir. Nung pagpasok pala na sa pinto, nakangisi na. Good vibes talaga, no? Oo. Aba, Laging nakangiti. Masaya. Siyempre, Parang walang problema. Dapat lang talaga maging masaya. Masaya siya dahil makakatanggap siya ng award. At masaya dapat siya doon lang. sa kanyang ginawa. May pagmamalaki nga naman talaga niyang tunay. Sir Jobert, magandang hapon. Magandang hapon din po, Idol. Okay, saan po yung family niyo? Si Mrs. mga anak niyo? Kapagsalita. Saan sila? Nagdialysis anak kasi. Anak ko. Nagdialysis sila. Mrs. po? Opo. Hindi sila nakasama. Nandun sila sa ano. Okay, sige. Pero salamat naman po at nakarating. Salamat po at nakarating kayo sa kabila ng meron kayo palang problema personal sa pamilya. Ilang taon na po kayo taxi driver, sir? 1997 po ako nag-umpisa. 97, nakatagal na rin. Okay. At bago kay taxi driver, ano pong inyong trabaho? Sa truck. Sa truck. Kumusta naman po yung inyong pangamasada? Okay lang po. Nakakaano naman. Pero alam niyo, sir, ang laki po yung paghanga ko sa inyo. That's the way to carry the problem that you have in life. Diba? May problema siya sa kanyang pamilya, may problema sa kanyang trabaho, pero hindi niya pinapakita, hindi niya binibitbit. Diba? Siguro pag mag-isa na lang siya. Oo. At hindi biro yung diba? problema ang kinakarap nila. Kaharap niya ang tao, siguro pag pasahero, smile siya. Hindi naapektuhan yung kanyang trabaho sa kanyang personal problem. Pero makikita mo, pagkatapos niya magsalita, yung merong problema talaga siya. Anyway, sir, kami po hanga sa inyo dahil sa kabila po ng mga problema kinakaharap niyo, lalo na yung sabi niya, misis niya ay nag-dialysis. Ang anak ko po yung nag-dialysis. Ay, anak. Sinamahan po ng asawa ko. Oh. Diba? Itong napulot niyang laser laptop. O di naman, diba, kung hindi siya honest, pinagka-interest niya, ibenta o niya. isangla para dun sa Pera pagpapadialysis sa anak. Pero nandun makikita natin yung kanyang katapatan pa rin. Sir, meron kayo mga gusto batiin? Sa ano ko? Boss? Sige po, batiin niyo po si boss. Maganda nga po kay Boss Jujit Fernandez, operator po. Operator ko. Yun lang. Tsaka sa mga driver na kasama ko. Okay. Isa na lang, sir. Ano po yung mensahe nyo sa ating mga politiko, particular na po sa mga kumakandidato ngayon? Ano po gusto nyong gawin nila? Yung yung corrupt, tas yung krimen dapat matanggal. Korupsyon at kriminalidad, matanggal na. Opo. Yun po nais nyo bilang Pilipino. Opo. Yun. Okay. Congratulations po at maraming salamat. Mamaya ho, balik tayo para pipitikin tayo lahat kayong nakatanggap ng award. Mabuhay ho kayo. God bless po. Yeah, mabuhay din po. At that concludes, Nins, yung ating Gawad Katapatan Batch 40 sa araw na ito, April 29, 2016. Next month ulit, isa. Okay. Isa pang award ceremony naman. Congratulations po sa lahat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.